mga kapatid, hindi lamang sa pahinga ng Panginoon. Sa ating laway at napakaraming para sa aming kasigan na ating dapat ituloy. Ibalay ang buhay, pag-ibig na tunay. Sadyang kay tamis, kagandahan mo'y makakailanman. Sa ating buhay ang takot at pangamba, ito ay mananatili sa atin at hindi magsasawang maglalaro sa ating isipan. Hanggang sisirain niya ang ating buhay, sisirain niya ang ating maghapon, hindi tayo makatulog sa gabi sa kakaisip. Sisirain niya ang ating buong magdamag. Mawawala tayo sa tamang direksyon na bigay ng ating Diyos. Nandun yung mga pangamba, pag-aalala, pag-worry, o ano-ano mga pupasok sa ating isip. At masisira ang magandang araw na binigay ng Diyos sa atin. Tulad na lamang ng ginagawa ng isa sa mga lingkod natin, Panginoon. Kung ano yung mga pupasok sa isipan niya, hanggang ang kinatatakutan natin ay siyang mangyari at magkatotoo. Gaya kay Job. Sa aklat ng Job, chapter 3, verse 25. The things I feared came upon me. Sabi dito, the thing I feared came upon me. Ang kinatatakutan ko ang siyang nangyari sa akin. Dahil sa takot at pangamba, nagkakaroon ng puwang ang kaaway upang sirain ang magandang araw natin. Nagkakaroon ng puwang ang kalaban upang gambalain tayo. Upang tayo malinlang at masira ang magandang buhay na binigay ng Diyos sa atin. Subalit, sa kagandahan ng loob ng ating Panginoon, God smiles at you by seeing your faith, but devil smiles at you by seeing your fear. Naniniwala po ba tayo doon? Amen? Dahil natutuwa ang ating Panginoon sa atin sa tuwing nakikita niya na may pananalig tayo sa Kanya at pagtitiwala. Subalit, masaya sa atin ang kaaway sa tuwing nakikita na sisiraan tayo ng loob. Dahil winawasak niya ang magandang pagtitiwala natin sa ating Diyos. Ang mga worry na ginagawa natin, mga pangamba na ginagawa natin, ay nagbibigay kaluguran sa kaaway. Sinisira niya ang ating pagtitiwala sa ating Diyos, na alam natin na ang Diyos na siyang may likha sa ating buhay, na siyang Diyos na may magagawa upang solusyonan, lutasin, magbigay ng kalutasan sa lahat ng ating mga pangailangan. Naniniwala po ba tayo ron? Amen. Nasa atin ang pagpili kung ano ang ating pipiliin at susundin. Nasa atin kung ano ang ating paniniwalaan at gagawin. Kapag ating inallow ang fear na mangusap sa atin, para nating dinilikha, dinodrawing natin ang mga negative things sa ating buhay. Mga bagay na kung saan binibigyan natin siya ng ugat upang kumilos. Binibigyan natin ng puwang ang kaaway upang kumilos sa ating buhay. You actually helping that fear come to pass. Kahit mag-ingat tayo sa kung ang ating isip at ang ating ninanais ay puro mga negative na bagay, walang magagawa. Kaya kailangan nandoon na pagtitiwala sa ating Diyos na buhay lamang. Tanggalin natin mga takot, barabag sa ating buhay. Kaya choose faith instead of fear. Kaya't ating labanan ang lahat ng udyok ng dyablo. Huwag natin bigyan ng puwang ang dyablo na mangusap sa atin. Huwag natin hayaan na ang fear ay mangusap sa atin. Kaya magtiwala tayo sa ating Diyos na buhay na kaya niyang lutasin ang lahat ng mga bagay sa ating buhay. Ang Diyos na may likha sa atin na siyang may kayanan upang gawin ang lahat ng mga ninais natin. Upang gawin ang lahat ng nais natin na makamtan sa ating buhay. Magtiwala tayo sa ating Diyos, manampalataya tayo sa Kanya, manalig tayo sa Kanya. At sa gayon, lahat ng mga hinihiling natin sa panalangin, lahat ng dinudulog natin sa Kanya, tiyak na makakamtan natin. Dahil sinabi nga na sa Hebrews chapter 11 verse 26 na, without faith, it is impossible to please God. Dahil sa ating pananalig, ang biyaya at awa ng ating Diyos na buhay ay ating makakamtan. At kung magkagayon, anuman ang ating nilingin sa pananampalataya sa Kanya, ay Kanyang ipagkakaloob. Gaya ng sinabi niya sa Matthew chapter 9 verse 26,
have what your faith expects. Mangyari ito sa inyo ayon sa inyong pananampalataya. Kung ano ang ating ina-expect, kung ano ang ating nasam, kung ano ang ating nanais, kung meron tayong pananalig sa Diyos, tiyak, ipagkakalog niya ito. Siguraduhin lang naman natin ang ating mga nilalapit sa Kanya ay nakatune sa Kanyang kalooban. Amen? Hindi lamang yung nakatune kung saan-saan. Kailangan sa Kanya nakatune, hindi sa kalooban natin, kundi sa kalooban ng Diyos. Kung ano-ano na nais natin, ini-expect natin, pinapangarap natin, ninanais natin. Subalit, sabi dito, kailangan dapat alam natin kung anong ini-expect natin. At alam natin kung anong pinapasok natin sa ating isipan. O ba sa gayon, kung anong in-expect natin, ninanais natin, ay pagkakalob sa atin. Meron isang bagay na kusaan, at ang dapat nating expect ay mga bagay na wala sa negatibong bagay. Kundi nandun tayo sa mga positibong bagay. Na kusaan, makakamtan natin lahat ng ninanais ay pagkalob ng Diyos sa atin. Tanggalin natin sa ating puso ang takot, pangamba, pag-aalala, at anong pang mga bagay na nakapagdulot sa atin ng panghihina. Pagpuso ilagay natin sa ating puso ang kapayapaan, kasaganaan na naisibigay na ating Diyos sa atin. Ang pag-asa na naisibigay na ng Diyos sa atin. Meron po naalala na kung saan isang kwento na kung saan yung isang mag-asawa nasa probinsya na kung saan puro takot, pangamba, at mga problema na dumarating sa kanya. Iniisip niya, Han, baba ka muna doon kasi baka mayroong magnanakaw na papasok. Tingnan muna sa hagdanan. Pagkitingin muna bago tayo matulog, baka mayroong tao na aakyat. Halos sa buong taon, lagi na lang ganun, laging ginagawa niya. Hanggang sa yung lalaki bumaba sa hagdanan, at yun nga, sa madalit sabi, ang inaasahan ng lalaki, ng asawa niya ay napangyari. May isang magnanakaw na nakapasok, tinutukan siya sa tigiliran ng patalim, tinutukan siya ng baril, at sinabi sa kanya ng magnanakaw, ibigay mo sa akin ang pera at mga lakas niyo. Sabi ng magnanakaw sa kanya. Okay? Binigay niya. Sa makatuwid, binigay niya. Ngayon, nung pagkatapos nakuha niya lahat ng mga valuables na yun, tumakbo pababa ang magnanakaw. Subalit sabi ng lalaki, oops, huwag ka muna alis. Bakit? Sabi niya. Akit ka muna ron. Matagal ka na hinihintay ng aking asawa. Almost 30 years na niyang hinihintay ang magnanakaw na yun. Ganon din sa atin. Meron tayong mga bagay na kusan. Ano ba yung mga ina-expect natin? Ano ba yung matagal natin na ginagawa natin? Dapat, huwag yung mga bagay na pag-aalala, mga takot o pangamba na dapat natin na ilitanim sa ating puso. Pagtiwala natin sa ating Diyos, alam natin na ang Diyos, 2,000 taon na pinagtagumpayan ng ating buhay.